tigilan na natin ang mental gymnastics na ating pinagsasama, mix and match, selective choosy sa Old Covenant. Kung anong gusto mo lang sundin, yung sinusunod mo, pero hindi dapat ganon dahil package yan, Old Covenant. Pag sinunod mo isa, kailangan sundin mo lahat ng 613 law. Hindi pinaghihiwalay ng Bible ang kautosan ni Moises. Kaya ngayon, para ang iba makalusot, pinaghihiwalay nila. Eh di sinisira nilang kautosan. Huwag na tayong matakot sa mga curses ng Old Testament law, mga kapatid. Bakit? Kasi kinuha na ni Jesus ang sumpa at mga curses na para sa atin nung nabubuhay pa tayo sa kasalanan. Mula ngayon, nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, na siya lang ang ating nakapagligtas by faith alone without keeping the Ten Commandments, tayo po yung natanggal na sa sumpa. Kaya yung mga nabubuhay pa dyan sa Ten Commandments, kita nyo, walang tulog yan. Hindi makatulog kasi hindi na alam kung nakasunod ba sila o hindi. Na perfect ba nila o hindi. Nakasala ba sila? Hindi. Kasi hindi pa tapos ang kaligtasan sa kanila. Samantalang sa atin na nakalaya mula dyan, masasabi natin we are all secured and we are all assured. Wala na tayong curse, mga kapatid. Wala na tayong curse ng law. Kasi we're living, we are washed by the blood of the Lamb, Jesus Christ. Yung kamatayan sa cross. It is finished, tapos na ang ating kaligtasan. Hindi na tayo hatulan. Sila hatulan pa. Kawawa nga sila, di ba? So, ano po yung gospel of grace? Ito po ang advantage ng New Covenant Theology, mga kapatid. Meron tayong assurance because of the gospel of grace. Ang ating assurance is because of perfect righteousness ni Jesus. Siya lang naka-perfect ng pagsunod ng Old Testament law. All of the 613 laws of it, hindi lang 10. At dahil yan, yung kanyang perfection ay binibigyan niya sa ating walang bayad. Sumampalataya ka lang na sapat na siya para sa iyo. Iba kasi, nung kami nandun pa sa ating religion, okay, namatay si Kristo sa cross, kailangan hindi pa sapat eh. Kailangan namin patunayan na kaya namin ma-perfect din at Ten Commandments. Lako, kayabangan po yan. Kahibangan, kayabangan. So bilang closing appeal po natin, itapon na po natin ang lumang susi ng Old Covenant. Hindi po natin kailangan yan. Naggugulo lang sa ating isip yan. Itapon na natin yan luma at kalawin yung susi ng legalismo. At pumasok na tayo sa pintuan ng grace gamit ang master key, none other than Jesus Christ through the new covenant. Kung magbabasa ka ng Old Testament, tanungin mo ang sarili mo, paano ba ito tumuturo kay Jesus? Amen? Stop trying to earn God's favor by following obsolete rules. Obsolete na nga eh. Kung baka panis na kinakain mo pa. Mag-relax ka na sa finished work ni Jesus Christ. At hayaan mong love ni Jesus Christ ang magpatakbo ng buhay mo. Nagtatago ka pa ba sa dilim ng Old Covenant na isang anino o nag-i-enjoy ka na sa liwanag ng New Covenant? Kagaya po namin dito sa former Adventist Philippines na ngayon ay mga tunay ng mga Kristiyano.